spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on
Welcome back to another episode of Empress Talks. And you know what? Sobrang special ng taong kasama natin ngayong gabi. It's because she's one of the inspiration of Elites Empire, part of the top 20 of the whole company. And grabe yung nagawa niyang record because in just a matter of 3 years, nabilong na siya sa top 20 ng kumpanya sa buong Pilipinas. You know what? This person is really so amazing. Napakaraming napagdaanan. And that is what made her to the phoenix of Elites Empire. Please welcome on screen, Natasha Gliane. Hello everyone! Grabe, it's another great day. Actually, hindi ako nakatulog talaga kagabi kasi isa to sa mga pangarap ko na ma-featured sa Empress Talks. And alam ko kasi kung ano yung nagawa ng Elites Empire sa akin. Sabi ko, I'm ready to share ano yung ginawa ng Elites Empire, paano gumanda yung story ko. So, ayan, by the way, I'm Natasha. I'm a cum laude and a former ground crew. Grabe, no? Cum laude. Pangarap ko yan eh. Noon. Kaya lang hindi nangyari. And Phoenix, you know what? There's a lot of people asking na sobrang bilis mo. That's why you're called Phoenix, no? Sabi nga namin dati, ang pangalan na lang sa'yo, Flash. Kaya lang parang hindi babagay. Because we're thinking about a title na alam namin na maiko-connect sa pagiging mabilis. And ikaw yung nagbigay sa akin ng wisdom or ng knowledge na kaya ka mabilis dahil iba rin yung pundasyon na nagkaroon ka. And for this episode, I'm so excited to talk about the foundation na nagkaroon ka. And Phoenix, talking about cum laude, saan ka naging cum laude? Nag-college po ako sa LaSalle Araneta University. Wow. And sabi ko, naging cum laude ako, Empress, because sabi nila, wow, ganyan. But the world leave me no choice. Kasi wala kami pambayad ng tuition fee. And that's the best thing na pwede kong matulong sa family ko. Because anak ako na isang government employee. Ang tatay ko po ay OFW for 19 years. So, parang kumbaga, grade school pa lang, high school pa lang, nagkaroon ako ng responsibility na I need to take ownership. Kasi walang ibang gagawa sa amin, kundi kami. Kasi 4 kaming magkakapatid na babae, sunod-sunod. Sunod-sunod kami. So, kailangan naming i-stretch yung sarili namin at the young age para makatulong sa family. Ang galing. Alam mo, nung una kita nakilala, cum laude LaSalle, sabi ko, ay, ano to, mayaman. Mga pangarap kong school yan at saka pangarap kong cum laude, no? Tapos LaSalle. Pero yun pala, sabi mo na hindi naman kayo ganun ka well off at that time. So how's your childhood is like? So, lumaki ako sa Malabon City. And then, hindi kami sabay-sabay na lumaki ng mga kapatid ko. Sila nasa Laguna and then ako nasa Malabon. Ang nag-aalaga sa akin is yung tita ko. So, at 3 years old, nag-aaral na ako Empress that time. Kasi grabe ko, naalala ko that time, ang hilig ko tumalon sa mga puno. Kasi sobrang liksi ko talaga. Lagi ako niloloko ng nanay ko, tawag sa akin, ikaw ba si Peter Pan? Kasi napakalikot mo. So, yun siya. 3 years old, nag-aaral na ako. And then, nung elementary, ito yung, nung time na magkakasama na kami ng kapatid ko. So, dun ko na nakikita. Siguro hindi napapansin ng mga relatives or mga tao na kapag naglalaro kami, naririnig ko na yun narin yung may utang na naman sa akin. Parang mga ganun. Siyempre ako hindi ko pinapansin. Pero hanggang lumaki ako, parang nakatanim siya sa akin na yung parents ko may utang dito, may utang sa ganyan. Kasi para matawid kami, kasi hindi enough. Na alam ko yung tatay ko, pag nasa ibang bansa siya, ang kinakain niya itlog. Yun yung reality ng mga OFW sa ibang bansa. So yun siya, nung lumaki kami, sa public school ako that time, nung elementary, pero pinilit ng parents ko na ipasok ako sa private nung high school na ako kasi sabi sa akin nung elementary hindi talaga ako nag-aaral ng mabuti Empress. Naalala ko that time 10 yung subjects pero 1 notebook yung ginagamit ko kasi hindi ko alam yung purpose bakit ba nag-aaral yung mga bata. Hindi ba pwede na mag-aral hindi na ba pwede na maglaro na lang for the whole time. Tapos sabi ng tatay ko may one time doon na hinatid namin siya sa airport tapos umiiyak ako. Sabi ko parang aalis ka na naman, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, pag nag-aral ka na mabuti, nakatapos ka, at hindi ka naging OFW, yun din, hindi na rin ako mag-OFW. So yun yung natanim sa akin that time, Empress, na pag nag-aral ako ng mabuti, nakahanap ako ng magandang trabaho, makakaalis kami. So,
magiging vessel ako to break the chain of poverty. Kasi naranasan ko siya, Empress eh. Kumbaga, sa Malabon ako lumaki, sanay kami sa baha. No? Kumbaga, ako din, isa rin ako sa nakikilamig sa mga baha-baha noong that time. And then sabi ko, paano kami makakaalis dito sa life na to? Nung nakita ko yung tita ko na may kaya, yung mga tito ko na may kaya, bakit sila meron? Parang kami, paano kami magkakaroon? Parang yun yung naging push ko for me to do more. Kasi hindi madali. Hindi pala maging madali pag pinanganak ka na, hindi well off. Pero sabi nga okay lang na pinanganak ka na hindi mayaman, pero wag ka lang mamamatay, no? Hirap pa din kayo. So yun sa akin, Empress, I need to do something. Hindi pwede na mapako ako sa problema na meron kami since I was a kid. Dapat lumaki ako na well off. Ang galing ng ginawa mo kasi naririnig mo but tinurn mo siya into something beautiful. Something that will motivate you. And nabanggit mo sa akin, hindi ka lang scholar, parang sobra-sobra pa yung scholarship na meron ka. Yes. Ano yung ginagawa mo nung time na yun? Bali nung college ako, yung sobra sa tuition fee ko kasi pinagsabay ko yung academics and extracurricular. So yung sobra doon, ang ginagawa ng nanay ko, kinukuha niya sa school, tapos binabayad din sa tuition fee ng mga kapatid ko or pangdagdag sa gastos namin. So yun siya, kasi hindi enough yung napapadala ng tatay ko. So yun siya, hindi ko kinukuha yung iba. Doon nakikita ko kasi kumbaga sa website ng school, may kita mo ilan yung negative na sobra sa tuition fee kasi meron ding bigay kapag ka ikaw ay president ng college, yun. Pero sa akin kasi naging student council ako, so meron din siyang kasama na discount, tapos nagte-table tennis ako, and then at the same time dun sa sa academics. So yun yung ginawa ng nanay ko. Sabi ko, siguro hindi man ako working student, pero alam ko na nakatulong siya. Ang galing. Oo, kasi okay ka na academically and then ang dami mo pang extracurricular. Anong sinasabi sa'yo ng mama mo at that time na buti na push ka niya? Kasi sabi mo nga ayaw mo mag-aral na parang para sa ba itong pag-aaral na to? Buti na push ka mag-aral, mag-track and field, mag-table tennis. Anong sinabi sa'yo ng mama mo? Yun siya kasi nga, Empress, nung hinatid namin yung daddy ko nun sa airport, doon niya na sinabi na pag hindi ka nag-aral lang mabuti, hindi siya makakauwi. So paano ko makakatulong paglaki ko? And alam mo yun, Empress, naalala ko that time na nag-high school ako. Actually, nung high school na ako naging achiever. Kasi nung napunta ko sa top 10, hindi na ako pinapalo. Yung mga kapatid ko, may kita mo yung mga picture nila, yung mga medal nila sa wall. Sa akin wala talaga, Empress. Perfect attendance, pwede na yun. Para maglaro, ganun lang siya. So, nag-strive ako nung high school na. Kasi kinausap ako na parang hindi natin kaya pag sa private ka nag-aral. Tapos sabi ko, sige mag-aaral na ako ng mabuti. Ayoko na sa public school. I-private nyo na ako. So, yun na siya, Empress. Doon ako doon ko nakita na kapag may na-achieve ka, ang laking dagdag sa confidence. So yun yung naging ko na, sige, more pa. Talking about your dad na 19 years sa abroad, which means na noon pa yon. Yes. Dati, pagka nag-abroad ka, ang laki ng sweldo. Na-experience mo ba yun? Kasi di ba malaki salary niya? Ganun ba yun? Hindi ko siya na-experience, Empress. Kasi ilan kami na nag-aaral, tapos minsan nagpapadala din siya sa magulang niya. So kahit abroad yung daddy ko, di ba usually yung may uwi ng chocolate, yung tatay ko hindi niya kami pinalaki na ganun. Pero may mga balikbayan box and all. Pero kumbaga, kahit papano meron na. Pero alam ko, there's more. Kasi siguro, Empress, ako napaka-ambitious ako sa buhay. I really want more. Nakikita ko kasi yung life ng mga pinsan ko sa life na meron kami. So sabi ko, parang, yung mga tito ko rin, OFW, seaman, so nakikita ko iba yung life nila sa amin. Na meron talaga. Na meron, Kaya ka na-motivate. And nakwento mo na yung tinutulugan mo. Kasi right now, I see you na you have your own room. Yes. You have your own bed, own closet, no? Own CR inside your room. Sabi mo, sobrang layo sa kung saan ka natutulog noon. Yes. Ikwento mo naman sa kanila. Actually, before talaga Elites Empire, nakikitira talaga kami, Empress. Up until now, yung mga parents, nakikitira lang kami sa lola ko. Wala kami sariling bahay, nakikitira kami. Kaya parang kailangan namin maging masipag sa bahay. Kasi syempre, nakikitira. Doon ko siya naririnig, Empress. Kapag sinasabi, may utang na naman sa akin si ganito, si ganyan. Doon ko siya naririnig nung lumaki ako. Kaya nagsipag talaga ako maglinis ng bahay, magalito. Hindi lang ako marunong magluto that time. Pero lahat ng house chores talaga,
I did my best na makatulong. So natutulog kami sa papag. Wala kaming kama. Naunahan pa kami sa sa sofa, no. Minsan pero doon natutulog yung lola ko. So sabay-sabay kami. Nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. So yun, wala rin kaming sari-sarili na mga kwarto. Talagang common lahat. Common bathroom, common din yung ang layo. Isa kung ano yung binagay ng Elites Empire dito na nandito na ako sa Cebu Empress. Galing. Congrats for that. Kasi galing ka sa ganun eh. Naayos mo yung buhay mo. Yes. Kinumit mo talaga yung self mo to fix your life. And the moment that you graduated, di ba cum laude, ano yung naging story mo noon up to the time na nagkaroon ka ng first job mo? Yun, Empress. Nung 19 years old ako, graduate po ako. And then kung saan ako nag-OJT, in-absorb lang nila ako. Kasi 19 ako that time eh. Hindi pala pwede na magtrabaho na kasi 19 underage. So ang ginawa, hindi pa ako nakaka-march that time. Nag-work na ako. 6 months pa kasi before yung march sa school. Pero in-absorb na ako ng company. Since TRISEM ang Lasal, ang bilis ko po natapos. Then nagulat ako, Empress, kasi yung income ko that time per cut of 3,000. So 6,000 kasi trainee. So sabi ko, ganito ba yun? Tapos na-try ko mag-taxi from Malabon to Pasay. 500 pesos. Sabi ko, 300 lang yung incoming ko for that day. Lugi pa ako, minus pa. So parang mga 1 week pa lang, Empress, umiyak ako sa nanay ko. Sabi ko, pagod na ako. Ayoko ng ganito. Ganito ba talaga pag magtatrabaho? So sabi nanay ko, experience lang yan. Experience lang para makahanap ka pa ng mas maganda pa na work. So sabi ko, sige, experience, ilalaban ko to. Tapos until mag 3 years, Empress, 10 to 12,000 lang yung income. So, yun sasabi ko, is this the reality? Sanay pa kami na magbubuhat ka ng bag ng pasahero, sisigawan ka pa. So, parang talagang kami yung aakap lahat. Tapos, body clock, sirang-sira yung body clock namin. Doon wala talaga kasi kailangan GY, graveyard shift, minsan pang umaga, iba-iba talaga siya. So, nagko-cross pa kami sa iba't ibang airlines. So, hindi lang isang airline pala. Hindi, Empress. Ano yung mga hinahawakan mong airlines? Ang pinaka-main airlines nun, kasi under agency kami, Eva Airways, try ko rin mag-cross sa Thai Airways. Minsan kinocross pa kami, Empress, and Oman Airways, yan. Depende up kung ano yung ibibigay na roster kapag naka-duty ka. Yung kumbaga schedule ng mga ground crew. Yun. Tapos masaya na kami, Empress, sa OT na 1 hour 50 pesos. Bakit? Kasi hindi sila nagbibigay ng OT. Kasi, Empress, yung hanggat hindi nagpo-push back yung eroplano, hindi kami pwede mag-out. Hanggat hindi nag-airborne yung eroplano, bawal kami mag-out. Kasi may tendency na bumalik siya sa airport yung aircraft. Kunwari hindi na yung pag magta-taxi na yung aeroplano before lumipad, minsan may mga bumabalik sa gate. So, hindi kami pwede agad. So, yun, OT, 50 pesos per hour. Grabe, no? Just 50. Yes. Para lang doon. Kasi minsan, di ba, pumipila yung aeroplano? Parang, ladies and gentlemen, just a few announcements. We're on the 4th to fly. Again, di ba? Yes, This is your captain Empress. speaking. Ay, mga ganun minsan. So, hindi papalayo na porket nandun na, nakapila na, pwede na kayo umalis. Ang galing ng naging experience mo kasi na-stretch ka talaga. Yes, Empress. Natuto talaga ako kasi bukod sa check-in agent, nagawa ko mag-control ng flight, at the same time, excess baggage. Kasi iba-iba siya ng Empress eh. Kumbaga kung ano yung role mo for that day. Na-try ko din mag-gate controller, na-try ko din mag-lead. Kumbaga naikutan ko lahat ng even sa lounge, napunta din ako. So, ibig sabihin, sanay ka sa tao. Yes, Noon Empress. pa, sanay ka mag-troubleshoot. Doon ako natuto, Empress. Marami dyan nagre-reklamo. No, ng mga, ang flight namin, ganito, ganyan, di ba? What was your worst experience? Grabe, Empress. Meron pa dyan isa na, kumbaga kasi may kita nila, ilan lang yung counter na pwede. Hindi katulad sa ibang bansa, ang dami. Dito, Empress, ilan lang. Tapos ang haba ng pila. Meron pa din isa na, "You're so rude." Nag-aaway na yung dalawang pasahero kasi isang pasahero, inaaway yung agent. So yung pasahero ko, siya yung tumatanggol doon sa isang agent kasi talagang merong mga ganun. Pero naintindihan ko kasi minsan traffic, ang haba ng pila, hindi pa open. So kami talaga kailangan mong habaan yung PC mo. And hindi ko makakalimutan, Empress, yung sumadsad yung aircraft ng Xiamen Airways, ilang araw walang Anong flight. sumadsad? Like, Natanggal yung propeller niya. Yes. nung pag-land o Yes, pag-alis? after nung airline namin, kasi pabagyo Eva na Air kayo na, Eva Air. nakalipad pa, Empress. Ito na, nung pag-land ng Xiamen Airways, natanggal yung propeller. Pag-land? Pag-land, Ano Empress, siya? Xiamen Airways.
Shaman Air. Shaman. Air. XIA? Yes, MEN. Empress. So, pagsadsad niya, natanggal yung propeller. Oh. Pero safe naman yung mga tao. So, natanggal yung propeller. So, ang tagal, Empress, na kasi nasira yung runway Nasira yung runway that time. Kumbaga kasi, yung runway hindi pwede kapag ka merong so may imbestiga pa. So lahat yun, ilang flights yung paano kami mag-explain sa pasahero, yung iba itatransfer sa hotel. So yung mga ganong experience, Empress, yung isa na may time doon 72 hours kami na naka-duty. Walang uwian, Empress. Buti na lang naka-dorm kami, pwede kuha lang. Tapos may liguan naman doon. So doon na lang kami naliligo sa airport. Bakit 72 hours? Kasi may mga dumadating pang new passengers? Yes, Empress. Tapos kulang kami Explain. Yes, Empress. Tapos kulang kami na agent. So, tapos sasabihan pa kami ng company that time na mag-cross kayo sa iba namang sa ibang airline. So, yun sa Empress, yun yung reality sa airport. Ang gaganda lang tignan. Oo, parang pero grabe. Yes, no? Empress. Kaya that time, naalala ko pa that time, may mga pasahero na nawawala na kailangan na i-board. Kasi mga seaman maiiwan sila. So, yun yung kailangan namin gawin yung best na ma-onload lahat ng passenger at hindi ma-offload. Kasi magkano rin yung ticket And yun naman yung nagustuhan ko sa airline na meron ako, yung customer service. Grabe. Kaya top 1 sila. Doon ko natutunan pag mag-aabot ng ganito, ng ganyan. So, yun siya. Tsaka may nanonood, Empress, may CCTV. Kaya pag trinit mo yung pasahero na di okay, good luck. Iba na yung mo, wala ka ng uniform bukas, tanggal ka na. Kasi ang Eva Air based in Taipei. Taiwan, Yes, Taipei. And they're one of the friendliest. Yes, sabi, okay. lagi nilang pinagmamayabang yun na, I love Taiwan, sabi ng Taiwanese. It's because we are so friendly, we're so ganito, we're approachable. Lagi nilang pinagmamayabang yun. Yes, siyempre. And makikita mo rin sila. Like, nung pauwi kami, meron akong dala na box na oversized siya for a hand carry. Sabi pa ng isa na, sige, sinukat niya. Sabi niya, akong unang magpapaboard sa'yo para masuksok natin. Pag hindi kasha, ako na lang maglalagay sa luggage. Yes. Di ba yung iba na, oversized, no, you should ganito, ganyan, bayad cash, sila wala. Ginagawa namin ng paraan. Tapos sabi ko, nandun kami sa C1 yun ang boarding gate namin, B9. Sabi ko, our boarding gate is not here. Sa B9. This is C1. Sabi niya, it's okay, I can go there to assist you. You're going to Cebu. Sabi ko, yes. Parang grabe, doon ako na-amaze. Yes. Na paano nila tinitreat. No? Ang galing nila sa customer care. So, yun, Empress, may tinatawag din kasi na mystery shopper. Na sila, kunwari, pasahero, pero yun pala, nire-rate ka na nila. Oh, may ganun, galing. Empress. Kaya isa rin sa na comment din ako ng isang aircraft mechanic sa American Airways. Kasi hindi ko din alam na empleyado rin pala siya. So, ang ginawa ko, binigyan ko siya ng more legroom, binigyan ko lahat ng services na pwede naman sa aircraft. Kaya may mga nagtitip. Doon ako natitip na hindi ko rin ina-expect. So, yun yung ginawa ko. Kumbaga, doon ko kasi nakita na may nabasa ko before sa book na kung gusto mo umasenso sa buhay, kung nasaan ka nilagay ngayon, kailangan gawin mo yung best mo. Regardless kung gusto mo siya or ayaw mo siya, you need to do your best para dadating yung time, pag binigay na sa'yo yung bagay na gusto mo, okay ka talaga. Rather than hindi mo siya gusto at hindi mo rin gusto, paano ka a-act? So, dun siya. Kaya, I did my best, Empress. And the reason pala, Empress, ikwento ko na rin. Trainee ako that time, nakapapasok ako ng pasahero sa Taipei na expired yung visa na ginamit. Oh, paano yun? May 1 month ako doon na wala akong sweldo. So, nagtatrabaho ako kasi nabulilyaso ako na-penalty ako na malaki. So, nakapapasok ako. 2 pa yun, Empress. Same day. Tapos birthday ko pa. Ay, sabi ko, jackpot talaga. As in, naiiyak ako. Noong 2 weeks, puro ang briefing pangalan ko. Eto, tandaan niyo to. Huwag magpapapasok ng ganito. So, yun sa Empress. Parang isa yun sa naging realization ko na parang, pag nagkamali ka dun, it doesn't matter kung anong ugali na meron ka. Nagkamali ka. So, yun sa Empress. 1 month na wala akong sahod. Kahit pumapasok ka? Yes. Kahit anong OT ko noon, wala. Papasok yung lahat sa company kasi nga, na penalty, kailangan magbayad. Hindi naharang ng immigration? Hindi rin nila nabasa. O kaya sa boarding gate? Hindi din. No, ikaw talaga yung So, 2 kami nung nasa gate. Oo, dalawa kami natawag. Kasi pero ako lang makikita yung yun. kasi ako yung nag-check-in. Ikaw nabigay ng boarding pass. Ganun pala. Yes, Empress. Grabe, it's grabing challenge din na nandun ka and flying sa plane is not mura.
It's pricey, lalo international, di ba? Yes. And ikaw sumasalo nun. Kaya, nung nag-network ka, sanay ka sa tao, sanay ka makisama. Kasi ganun pala yung na-experience mo Empress. doon. Pina-experience pa ako, Empress, na sinisigawan talaga ako ng pasahero. Pero nakangiti lang ako. Kasi alam ko na parang sabi nga, hurt people hurt. So yun siya, alam ko na parang hindi lang siya okay, hanggang kakalma siya. So tatanungin ko lang, ma'am, kung okay lang, buksan ko lahat ng counter para sa'yo, I'll do it. Tapos bibigyan ko siya ng magandang seat. So I make sure na hindi sila nakangiti papunta sa akin at aalis sila na okay. Kaya pagbalik nila, hinahanap talaga nila ako ng mga pasahero. Yun yung sabi ko, kailangan makagawa ako ng magandang image kung nasaan ako. Kasi gusto ko din Parang naniniwala ko kung anong ginagawa mo sa tao, babalik din talaga sa'yo. Ang galing. And that was the time, di ba nasa airport ka noon nung na-meet mo yung Elites Empire? Ano naging story no? Nasa airport ka ba? Or nasaan ka nung time na yon? Yun, Empress, 3 years have passed and dun ko na sinabi, this is it. Parang okay na ako. Parang nagawa ko na yung best ko sa airport. And then, nung time na nasa Green Hills kami that time, yung kailangan bumili ng phone, tapos hindi ko siya ma-upgrade, kailangan ko pa mag-antay ng 13th month pay. So doon ako, kung hindi ko nga ma-upgrade yung phone ko, hindi ko din ma-upgrade yung life na meron ako. So it's a reflection. So doon na, Empress, nag-pray talaga ako na, Lord, bigyan mo ko ng chance na kung ano ba yung pwede kong gawin. I know nagawa ko yung best ko. And humihiling ako ng another level up. Kasi kumbaga, Empress, may ceiling talaga. Kahit anong galing mo sa work. Alam niyo, nakaka-relate yung mga nanonood dito ngayon ng mga empleyado. May ceiling talaga, Empress. So, yun siya, nag-apply ako abroad. So, muntikan ako maging OFW sa isang kilala na airways sa Qatar. So, nung nag-apply ako, Empress, 300 plus kami na nag-apply. And then, ang natanggap lang is 32. So, dun ko na sinabi na, this is it! Magre-resign na ako! And then, 30 days na rendering after mag-render no, nag-resign na talaga ako. Naalala ko pa that time yung last day ko, umiyak din yung mga kasama ko. Kasi okay naman yung mga kasama ko doon talaga, Empress. Pag nasa operations kami, we're so happy. Pero sabi ko, hindi kasi ako papakainin nung masaya lang ako dito. Ceiling talaga. So yun na, Empress, nag-apply na ako ng abroad. And then, habang nag-aantay, Empress, doon ako nagkaroon ng time sa self ko. But 3 months yung tumakbo. Hindi siya natuloy, Empress, na freeze yung hiring. So sa 3 months na yun, nandun lang ako sa house, kung ano yung matutulong ko sa bahay, yun lang yung nagawa ko. Nagkaroon ako ng realization, tapos tinatanong ko na yung company, matutuloy ba, hindi, walang assurance. So yun, nasabi ko 3 months. Nagka-realization ako na, Empress, nung bibili ako ng shampoo. Tapos, hihingi ako sa nanay ko. Nung bumihingi na ako ng pera at binigyan ako, sabi ko, grabe shampoo, hindi ko pa mabili. So yun, sabi ko, nakatapos ka, cum laude ka, nakapagtrabaho ka, ito yung nangyari sa'yo. So yun na, Empress, naghanap pa ako ng dapat gawin. Shinare ko siya sa partner ko, kay Andrew. Tapos sabi niya, sige, maghanap ka ng negosyo. Doon na, Empress, nag-search na ako. Doon ko na nakita yung Rich Dad, Poor Dad, yung mga leverage na mga kung anong pwede mong gawin na business. So sabi ko, may 4 P's pala yung life ng tao. Pinanganak ka, nag-aral ka, nagtrabaho, and then magbe-business. So sabi ko, dapat mapunta na ako sa 4th phase. May reason ba't hindi siya natuloy. So yun na, Empress, nag-explore na kami. Una kong nakita, Empress, yung mga manok-manok. Maglalagay ka, wala kang gagawin, tutubo. Ulit, isa pa. Kasi lagay daw sa maraming basket eh. Naglagay din kami, tutubo. And then doon ko na nakita yung forex trading, Empress. For a year, naral ko siya paano mag-trade. Ma-attend ako ng mga trainings. Tapos, Empress, yun, before mag-pandemic, na-scam kami, sunod-sunod. Doon na, Empress, yung sobrang taas na pangarap na, eto na yun! Bigla kami na-scam. Tuloy-tuloy din, Empress, na wala yung isa, nag-close. Parang may pattern sa Empress. Pupuntahan ng NBI yung mga office, tapos biglang magko-close hanggang nag-close na lahat. Ito pa, Empress, kasi may mga kasama kami na nag-join. So, yun siya, Empress, parang lowest low talaga. Parang, alam mo yung parang, shit, anong gagawin natin? Ang laki ng pera na nilabas. Yung ipon ni Andrew, nung partner ko, doon niya nilagay. Doon namin nilagay. Even ako, sabi ko, hala, nagtiwala yung mga tao, paano na to? So yun sa Empress, nawala talaga lahat. Lost, scam, and then hindi ko na alam yung gagawin. Even siya. Minsan yung mga ibang tao, pag nalaman nila na, sa'yo ako sumali, ganon. Tapos iisipin nila, sa'yo napunta. Pero actually sa kumpanya, yes, di ba? And marami talagang mga ganon, no? Na mga nasa-scam, na mga tao. Lalo na yung mga
umaasa na katulad nun, manok-manok o yung mga baboy-baboy, yung mga ganyan, na maglalagbigas-bigas, maglalagay ka daw ng pera, tutubo. Di ba? And there's no such thing as that, no? Sa lahat ng nandito, please lang, tigilan na yan. Pilipinas, game ka na ba? Naitigil yan, di ba? Wag na. And they will not grow if wala namang taong kakagat din, 'di ba? Lahat ng bagay pinaghihirapan talaga, tinatrabaho talaga para makuha mo yung success, 'di ba? And siguro that time, talagang gigil ka lang para gumanda yung buhay mo. Yes, Empress, sobra. Kaya lang, yun, at least you tried, no? Kung ano-ano. And yung Forex, 1 year mo inaral. 1 year, Empress. Doon ko nakita, ang screen ko nun, isang TV, isang laptop, isang phone, or 2 phone. Yun siya. Kasi papakita doon paano magbabay, paano magsasell. Tapos may mga nakilala rin kami na trader. So, yun siya. Pero, Empress, sa gitna no, naisip ko, parang, shit, ang hirap ituro nito sa iba. Parang, syempre gusto ko maturo ko din sa ibang tao. And then, yun siya, parang nakita ko siya na parang pili lang yung pwedeng matuto nito. It's either ikakopy mo, dun ko nakita kung magte-trade ka na lang. Huwag ka na magpa-under na kung ano mang magte-trade. So, dun ko nakita na parang walang sustainability. So, yun din, Empress. Paano nagsara yung kumpanya nyo sa Forex? Pandemic that time, Empress, nag-shutdown. Tapos, Sino nag-invite sa'yo sa Forex? Yung tita ko, meron siyang kakilala na nagtitrade. So yun siya, kinausap ko kasi kasama sa church ng family ko. So yun siya, nag-usap kami. Tapos nainganyo talaga ako up. Nagpunta pa nga kami sa may mga training Tapos even sila, sabi nila sila din mismo is sila yung naloko ng company. Biglang nag-close. Parang pumunta sila somewhere in Egypt. Tapos pagbalik, parang minanipulate yung trade. Akala nila sa stocks lang, even pala sa Forex, may namamanipulate yung system. So, yun siya, nawala lahat. Meron dun, Empress, kasi sabi namin, 200,000 lang naman yung sa amin 15 million, 10 million, almost 50 million. May mga ganong mga case. Kaya sabi ko, baka na tayo, barya-barya pala yung umano sa atin. Pero sabi nila yun, gagawan daw nila ng paraan. Pero up until now, Empress, wala talagang balita. 4 years ago na, wala pa rin talaga. So, pero hindi ako tumigil nun, Empress. Naghanap pa rin talaga ako ng paraan. So, natry ko rin magbenta ng mga frozen goods, mga ice cream sa online. Ang dami kong trinay. Natry ko din nagbebenta kami ng face mask kasi pandemic that time And then, nung pandemic, yun na 21 days quarantine na ako. Nag-positive. Yun yung time na ayaw mo mag-positive ka. yung positive, word na positive, hindi mo magugustuhan. Kasi, syempre, ang taas ng case that time And then, Tapos people are very, it's something that people don't know. Yes. Parang it's a mystery. We're uncertain kung totoo or hindi. Pero that time, nag-positive ka. Yes. And that was the first, yung mga first moments ng pandemic. Yung mahaba pa yung quarantine. Yes. Ilang days ka nga na quarantine? 21 days, Grabe. Empress. Nadulang ako sa room. And then, yun, Empress, nung nag-positive ako, lahat nun, sinozonrox ko, mapadornab, relate sa akin dito yung mga malilinis sa bahay, lahat. Pati si Andrew, kulang na lang kasi nag-grab siya that time Kulang na lang, izonrox ko din pati siya So, yun siya, nagulat kami one time, yun na, yung symptoms nandun na, tapos yung family doctor nila, Andrew, chinek ako, yun nga, positive to, wag nyo na dalhin sa hospital, i-quarantine nyo na lang, i-segregate nyo na lang ng room. So, yun siya, 21 long days. Then for me, Empress, para siyang near-death experience. Nakakala ko talaga mawawala na ako. Sabi ko, lowest of low. Alam mo yung dark night of the soul, yung sobrang dilim, hindi mo alam saan ka mapupunta. Sobrang dilim talaga, Empress. But, nung second day, doon ako nabigyan ng light, na parang may isang tao na lumakad, na may hawak ng lampara. Tapos pinakita sa'yo na, pwede ka pang mabuhay. Pero before nan, Empress, nung first day, doon ako nagdasal. Talaga yung parang nagkaroon ako ng one-on-one sa taas kay Higher Creator. Sabi ko sa kanya na parang na ako nagpapaalam din, Empress, sa family ko, sa best friend ko, even sa partner ko. Sabi ko na lang that time, bigyan mo pa ako ng second chance. And I'll make sure na susulitin ko to. Yun yung sinabi ko, Empress. And then, yun siya. Then pinakita ka sa akin, Empress. I'm a fan of yours. And then, ikaw yung sinasabi ko na tao na may hawak na lampara, na parang inabot mo siya sa akin na pwede ka pang bumangon, kaya mo yan. Yun siya, kaya sabi ko parang, OMG! I'm gonna do it. Tapos,
Yun na siya, Empress. Nagulat ako kasi nag-thank you ako nun sa'yo sa IG. 2 seconds lang nag-reply ka. And that reply, that 2 seconds, it really changed my life. 180 degrees. Grabe yung moment na yun kasi you chatted me something about spirituality as well na hindi ko alam na nasa quarantine ka. Hindi mo sinabi. It's just that you thanked me. Sabi mo, ikaw yung fina-follow ko and si ganito. May mga binanggit ka na ng mga personalities na sila din, they're already big people na parang, who am I to belong there in that kind of circle na binanggit mo, na kami yung fina-follow mo. And then you talk to me about spirituality, about what you wanna do sa mundo. Gusto mong gawin to, gusto mong gawin yan. Nasabi mo, gusto mo i-vlog kung paano ka na-awaken. And marami ka nang na-experience nun. Meron kang ginawang session na healing your inner child. Yes. Yeah, something like that. So, sabi mo gusto mo i-vlog. And then, I told you that time, ano nga sinabi ko dun sa'yo? Sabi mo, Empress, parang no need for you to vlog kasi you need to respect ano yung growth ng isang tao. Yes. Kasi sabi ko, doon ako na-amaze, doon ako lumalim, Empress, nung quarantine that time na parang, sabi ko, parang doon nga is about spiritual. And ikaw yung nakita ko, meron kayang tao sa Philippines na magre-represent na to. Kasi yung nag-try din ako na mag-enroll sa mga class. So, may 50,000, ganun kalaki, Empress. And then, yun palang, Unlocking Abundance, yun yung napili ko na class. And then, first session pa lang, doon ko na siya na-feel. Kaya doon ako lumapit sa'yo. Doon ako na-thank you na dahil sa'yo, nakita ko to, naintindihan ko yung turn your quarantine days into quality days. That's big time. Kakaibang vlog yun, Empress. Yun yung nagbigay sa akin ng light. Sabi mo doon, basa yung Business of the 21st Century. Doon ko nalaman na network marketing is really the best industry. And then the secret, yun siya, nasulat ko pa yun, Empress, na-type ko yun lahat. So yun siya, doon na ako nagkaroon ng purpose. Sabi ko, I'm gonna share this to a lot of people. Because naniniwala ko na marami din palang katulad ko na ganito, na naranasan na to, na lost na sila, hindi nila alam yung gagawin. Ang galing nun, no? Alam mo nung moment na ginawa ko yung turn your quarantine days into quality days, parang nakasando ata ako na black nun. Parang pambahay lang siya. Yes. Sabi ko kasi, I feel sometimes when I go out of my terrace sa bahay, you can see the whole Cebu. Yes. Up to Lapu-Lapu. And some mountains, parang aninag ng Bohol. Bohol ba yan, no? I see and feel. Binaramdam ko yung mga tao. As it is, napakatahimik. Na-feel ko yung mga taong na-quarantine. Na parang kung ako sila, nagkaroon ako ng empathy and compassion na kung ako sila, ano yung gusto kong gawin and how can I help them? Kaya gumawa ako ng video na yun, how to turn your quarantine days into quality days. Na parang this is for those na na-quarantine. Kaya hindi ko naman in-expect na darating ka sa buhay ko, that there's a blessing when it comes to business on it. Pero just blessing you, blessing those na na-quarantine, that's really my goal dun sa video na yon. And ikaw pala yung Natasha, ikaw pala yung napuntahan nun. And then we talked for an hour. Yes. Na kasi yung tanong mo sa akin parang nagsisik ng spirituality, medyo malalim tong tao na to. And then we talked. And then there's no business. Yes. Talagang about life lang, kamustahan, and about perspectives, no? And pinapakinggan din kita, pinapakinggan mo rin ako. And then after that, then there was ito na, Elite's Empire, nagka-business na. Grabe yung 1 hour and 6 seconds. Di ko makalimutan yun, Empress. And nag-talk kami. Wala talagang halong business. Na-feel niya lang talaga ni Empress na parang, kailangan ng tao na to ng time. And nagulat ako, parang sino ako para bigyan ng ganong kahabang oras. Nakat pa yun dahil dumating yung Master Shomai na binibenta ko sa online. Dahil doon. And then after nun, Empress, din ko na nalaman na may business ka. Akala ko pa may company ka nun. Kasi sabi ko, taga-bit-bit lang nito. Kasi 2 years ako na silent follower, ni react, comment, wala talaga. Kasi sobrang parang, wow, Lodi to, untouchable to. Kaya nung nag-reply ka sa akin, talagang umiyak talaga ako that time. Nasabi ko, OMG! So, sumisigaw pa ako sa bahay, si Perlo! Nag-message! Nag-reply siya! Ganon. So, yun sa Empress, talagang nabigyan mo ko ng buhay na parang patay na. Nasa mud na, pero
biglang nabuhay bigla. Yun siya, yun na yun, literal talaga Empress, parang patay na nabuhay yung nangyari sa akin. Para mo ikaw yung may hawak ng yung tapos boom, ganun siya. Yung ginaganon-ganon ba? Yes, yung gaganunin nandiyan, tapos boom, nagising. Gaganon ka. Yun sa Empress, grabe. Kasi that call, kung hindi ka siguro nun Empress sa akin nag-call, hindi ko alam nasaan ako ngayon. Baka lost pa rin ako up until now. Kasi maraming lumalalim sa spirituality pero hindi pa time. Yes. Sabi nga kailangan mo nang ayusin yung ngayon, no? Ayusin ngayon. But have faith. Pero yung kasing lalim ng spirituality nung dinadissect mo noon, parang napakalalim na kaya ganon. And sabi mo nga, merong isang pasahero na nakapag-iwan ng libro. Yes. And that book is, ano nga yun? Seven Spiritual Law of Success by Deepak Chopra. Pinag-agawan namin yun nung nandun pa ako sa, tapos nabasa ko siya for 3 days sa LRT. Doon na-open yung mind ko. Yun, doon ako nag-start mag-seek. That was 2017, 2018, somewhere, sa mga ganung year, Empress. Nagulat ako kasi yun din pala yung book na binabasa mo. Kaya sabi ko, meron kayang isang tao na nakaka-apply nitong 7. Tapos nakita ko siya sa'yo for 2 years, dun kita inabsorb. Alam niyo yung law of karma. Alam niyo yung mga ganito. Chinecheck ko sa mind ko. Kaya nag-usap tayo. Dun, nagulat ako, Empress. Pagdating ko ng Cebu, you're reading the same book. Kaya parang nag-goosebumps ako that time. Yun siya. Kaya naniniwala ko na meron talagang earth angel, no? May tao na ipapadala sa'yo for you to tell you na you can do more. And ikaw yun, Empress. Thank you so much. And you are now, no? Hawa-hawa lang yan eh. It's like I'm holding a candle, binigyan kita ng kandila, 2 na yung kandila, binigay mo sa iba, binigay ko rin sa iba, 4 na yung kandila, 8 na, hanggang 16 na, hanggang ilan na. And kakashare mo ng ilaw sa kandila mo, hindi mo namamalayan na mas maliwanag na yung paligid mo dahil mas marami ng ilaw yung kandila. So, ganun din. Kaya, thank you for that, Phoenix. It's really, talagang na-save yung life mo. Yes. And yung pinakatanong mo dati na, sabi mo, na-apply ko naman to, maayos naman ako na tao, ganito. Pero bakit merong bara sa abundance ko? Nung time na yun, sabi mo, na parang ang naging bara ko, yung abundance. Sabi mo nung time na yun sa akin. Until, yun na, unti-unti na in-assess mo rin na, I need to do business. Yes. Kasi kailangan ko yung abundance na sign. Yes. No? Kasi kahit anong galing na isang tao, pero wala siya sa tamang opportunity. Kumbaga, sabi mo nga, Empress, lahat ng tao are good seeds. But kailangan nila ng good soil. So yun siya, Empress. Doon ko nakita na I really need to do business. And I need to wake up my entrepreneurial spirit. And negosyo yung reason. At binigay ito nung nasa taas for you to execute. And may purpose din. Doon ko nakita na ako yung gumagawa ng life ko. Doon ako nag-start na to reignite, to redesign kung ano yung buhay na meron ako. Ang galing. And you know what? Me as someone who never been employed, no, na ang ginawa ko talaga ay pagnenegosyo. The reason why I want to do that, kasi I want na to have a time na makapag-reflect, to have my time to assess life, to see life, to observe, and to create my own life. Kaya, congrats kasi ngayon pa lang, nagnenegosyo ka na. Yes. Ako din yun yung gusto ko. I wanna dive deep into my self-discovery, life discovery, spiritual side, spiritual discovery. That's why I travel a lot. No, makikita mo na sobrang babait ng tao. For example, this recent travel, I've been to Taiwan. Sobrang babait ng mga tao. Sobrang galang nila. Sa Japan, sobrang linis ng tao, sobrang respeto. Pero iba yung kanilang religion. So, I wanna search more about the true spirituality. Bakit may taong laging nagsisimba pero hindi nabibless? Bakit may taong talagang nagpa-pray, may faith, kahit hindi mo makita sa church, pero binibless? May mga ganon. So, dati pa lang, nakapag-isip na ako ng mga ganon. Kaya talagang inayos ko yung pagnenegosyo ko because I wanna explore more of life, and I know it's infinite na. You cannot know everything at once and now. Pero it's really so fun knowing that you have time to explore these truths about life, and
about yourself, no? Na Yes, mas malalim. And si Phoenix yung nakita ko doon na kausap ko to lagi ng mga, oy Phoenix, yung mga ganito, yung mga ano natin dyan, yung mga something gano about sa spirituality. And I'm really so happy to meet Phoenix kasi nung time na yun, na-feel ko na talaga na parang there's something in you that I need to call. Na nung una nga natin, parang sobrang close na natin. Parang Yes, gano'n, no? Na parang na-meet na siguro kita sa past life ko. May mga gano'n kami pag-uusap na siguro kapatid kita sa past life ko o kaya talagang ano na tayo, Berks na tayo noon. No, mga gano'n yung pag-uusap namin nung time na yon. Yung ano sabi ko kay Empress, ikaw ate yung twin flames ko. May mga ganun na mga words na parang hindi ko siya ma-express before kasi walang naniniwala sa akin. Kaya feeling ko, ang weird ko ba? Ako lang yung nakakaintindi na to. Yun pala, parang binigyan rin ako ng time, Empress, para ma-meet kita. Kasi kumbaga hindi ba time that time. 2 years yung tumakbo before kita talagang makilala. Tapos, ito pala yung tutulong sa akin. Na practitioner talaga, na ina-apply kung ano yung nasa book. And then, doon din sinabi, Empress, kasi 'di ba sabi, parang ang tao kailangan talaga niya yumaman para ma-unleash niya yung mind, body, and soul. And sabi ko, kailangan ko ng tao na mag-guide sa akin. Kasi kung sino-sino yung pinapakinggan ko sa YouTube, sa mga libro, kung ano yung binabasa ko. Pero sa'yo ko nakita, doon ako nagkaroon ng roadmap. Ito yung ikakapi ko na tao na ina-apply niya kung ano yung ginagawa niya. And thank you, Empress. Kasi kung hindi kita nakita, wala talaga. Empleyado pa rin. Baka nasa ibang bansa ako ngayon, Empress. Nag-check-in pa rin na pasahero. Oo. Sumasagot pa rin ng mga sigaw at reklamo ng pasahero. Grabe, no? Kung paano nagbago yung buhay mo. And thank you then for accepting this kind of opportunity because not everyone will accept. Yes. 'Di ba? Kaya nandito ka ngayon and right now you're so blessed, no? Phoenix, ilang years lang, nag-top 20 ka na? 3 years, Empress. 3 years. You're one of the fastest na naging top 20 ng company without any network experience. Like, sobrang new breed. Zero knowledge. Zero Empress. knowledge. And naalala ko yun yung motivation mo bakit gusto mo mag-top 20. Yes, Empress. Kasi gusto ko maging voice mo. Naniniwala kasi ako sa teachings na meron ka. Nakikita ko paano ka mag-isip. Meron akong isang experience sa'yo, Empress, hindi ko makalimutan. We were in Manila, nasa hotel tayo that time. Tapos yung Grab, galit na siya. Kasi hindi natin nasasagot pala. Nag-uusap tayo that time. Tapos nandun na daw siya sa baba ng hotel. Tapos, nung minute ko yung galit na galit, sabi ko, Empress, galit na galit siya. Alam mo, ginawa mo, Empress, hindi ka nagalit sa kanya. Binigyan mo pa siya ng tip. So sabi ko, grabe, anong mindset yung meron yung tao na to? And alam ko kasi yung heart na meron ka, Empress. And yung time na gusto kong mag-all out sa business, ikaw mismo yung na-video call sa parents ko, sa nanay at sa tatay ko that time. Na ilang months pa lang ako sa Elites Empire, but I really wanna do this all out. Ikaw mismo yung tumawag sa kanila. Para akong namanhika, no? Na, ibabalik ko po ito ng maayos. Magnenegosyo lang po kami. And napakagaling nung naging journey mo. Thank you, Phoenix. And because of your gratitude and the way you see us, the way you see your mentors, talagang napakalalim. Kaya ganyan din yung result na binigay sa'yo. Yes, Empress. Grabe. Naalala ko din yung Empress yung before ako mag-Cebu talaga. Parang last glimpse ko lang. Pag sabi mo lang 3 days nun, nagayos lang ako ng papers, lumipad na ako ng Cebu. Naka-face shield, naka-face mask, lumipad ng Cebu. Tapos nandun ako nun sa bahay. Gumanto lang ako. Nag-take lang ako ng picture na magda-download sa mind ko. Nasabi ko, pagbalik ko dito, ibang tao na ako. Yun talaga, alam ko na ibang mundo yung papasukan ko. That's why Elites Empire yung binigay sa akin. And ngayon, bumalik ka sa bahay mo. Super ibang mundo. Yes, Empress. Ibang-iba. Even the mindset itself. And Phoenix, nakalimutan natin, banggitin kanina na you have this experience sa family mo na nanalo kayo sa loto. Yes. 'Di ba? Like yung super, super jackpot talaga. Ilang milyon nga yun? Hindi ko alam, Empress, pero 3 years old, Ilang mga numbers? 2, 3. 6? Kasi ang dami nilang Empress, ang dami nilang mga lupa. Tapos alam ko every Saturday may gathering sa bahay. Yun sa nanalo ng loto. Hindi ko lang alam gaano kalaki, pero alam ko nanalo sila. Laging tumataya. Yung pero binawi din sa Empress. Kasi sabi mo hindi enough yung pera, kung lalaki yung pera mo, pero yung knowledge or wisdom na meron ka, babawiin din. Yes. Kaya sa Elites Empire, we really go with growth first, wisdom,
and let the income follow. Yes. Lagi tayong ganun eh. Sige, mag-grow ka muna and let the income follow. Kaya I'm really so happy. How you've grown so much, Phoenix? No, na sobrang naging maganda yung resulta mo. You bought your first car of your family. Yes, Empress. No? Sinundo mo yung partner mo sa airport na ikaw na yung nagdadrive. Angas mo, pre. Tapos, nagstay kayo sa hotel. Yes, no? Tinreat mo siya. Nagbakasyon kayo. And even your family, na isakay mo rin sa kotse mo. Yes, Empress. Nung pumunta sila dito sa Cebu. And grabe, Empress, kasi wala akong alam sa business, pero first month, binigyan mo ko ng chance na makita ano yung possibility. Kumita ng 6-figure on first month. Sabi ko, grabe, ito yung binigay sa akin from 10,000 to 100,000. 10x talaga yung binigay sa akin na results na tuloy-tuloy. Doon ko siya nakita na kapag nagtuloy-tuloy ka sa isang bagay at hindi mo tinantanan hanggat manalo ka. Sabi mo, Empress, the life will not end unless you will win. Amazing, Phoenix. And congrats for that kind of result na meron ka ngayon. Many more to come. Yes, Empress. And I know na sobrang busog na busog din yung ating mind, no? Body, mind, and soul. Lahat. Talagang holistic Yes. ang growth na meron tayo, no? Kakaibang lalim. Yung ina-explore natin pero mababaw pa. Yes. Pero malalim na. Kumbaga, malayo pa. Pero malayo na. Kumbaga. And congratulations, Thank you, Phoenix. I'm really Empress. so proud of you. And sobrang ganda ng Elites Empire, ng kinikater ng mga tao. Kumbaga doon ko nakita, hindi ka lang dapat umincome, pero kailangan ka talaga may ayusin. 100%, all aspect ng life mo. Yun yung pinaka nagustuhan ko, that personal transformation. And yun kasi yung pinaka pina-priority. Kasi, kumbaga, mawala man lahat sa'yo, alam mo paano ka tatayo. Yun yung binibuild mo, Empress, na parang sabi ko, wala ko nakitang tao na napaka 100% ibibigay sa'yo, ilalatag sa'yo kung ano yung barahan na meron siya. And alam ko sa lahat nandito na Elites Empire, yun din yung nasa heart nila. Yung hope, yung prayers na naging answered prayer, from dreams to reality, yun kasi siya, Empress. It's more than sa kung ano pa yung akala mo na kaya lang ibigay sa'yo ng mundo. Congrats. And for how many years ka na sa Empire? Going 4 years, magkano ang total income mo? 18 million! So, 18 million in 4 years' time. Grabe. Because of simpleng pag-take action. Sabi nga, you just need to take the first step. And yun yung ginawa mo. Yes. Kaya, congratulations, Phoenix. 18 million in 4 years. It's really so amazing. Yes. It has changed a lot. Hindi lang siya sa pera eh. Hindi lang siya sa natulong mo sa pamilya mo, pero the way you think, Yes. the way you are. Congrats for that. And binago ni Elites Empire yung buhay mo. Kung may message ka kay Elites Empire, ano yon? Pwede mo sa iyo wala, Empress? Sa akin ba? Yeah. Empress, thank you so much. Grabe. Kasi binuhay mo kung ano yung pangarap na meron ako. Kumbaga, kung sabi ko nga kung mabubuhay ulit ako sa mundo, I'm gonna do my best na hanapin ulit kita. And to help you to change a lot of people's lives. Kasi hindi lang isa yung nakikita mo sa tao eh. Kumbaga, hindi siya kung ano lang siya ngayon. Pero kaya mong i-rewrite yung sarili mong story. And yun ka, Empress. Thank you so much. Ang dami mong buhay na nababago. Ang daming soul na dating lost, ngayon found because of you. Kaya I love you, Empress. Thank you so much. And to Elites Empire, grabe ka. Thank you. Kasi nung akala ko na dead end na, beginning pala to ng bagong chapter ng buhay ko. Ikaw yung nagbigay sa akin ng, alam mo yun, coloring book. Ikaw yung nagbigay ng pangkulay sa akin para kulayan ko ulit yung black na. Pero binigyan mo ko ng life for me to see what's beyond, for me to unleash kung sino ako, for me to reignite, to rewrite, and to have another chapter sa buhay ko. Kaya thank you so much, and I love you. I'm gonna do my best to do this, not just the business, to do this, to transform a lot of lives with you. I am with you forever, Elites Empire. Thank you so much, Phoenix. And we love you too. Elites Empire loves you too. Thank you for the inspiration and many, many more to come. I know that in this episode, you've inspired a lot of people.
No, hindi lang sa pagiging abundant sa buhay, pero for them to also awaken their dreams, no, to heal themselves and to have this hope and to get this light. Again, yung lampara inaabot na sa'yo, nasa sa'yo kung kukunin mo. Thank you so much for watching this episode. This is your Empress Pearl Hung. This is Phoenix, Natasha Gliane. Sending you love and light!